para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sino po yung makakatanggap nito? Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, ang another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, panatiling nakatutok. Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari natin gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Kunin ang used water at ito ang gamitin pang flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections. Gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masiguro sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bilang tugon sa panawagan ng pagbabago, puspuso ng administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Handog para sa pamilyang Pilipino ang dekalidad na bahay na mabibili sa abot-kayang halaga. Bukod sa maayos at komportableng pamalaman, sinisigurado rin na sila ay nabibigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Wala rin Pilipino makapag-iwanan sa panahon ng teknolohiya. Walang humpay din ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at law enforcement agency para patuloy na masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ang pag-unlad ng agrikultura. Kaya naman, muling dinasal ang programang Kadiwa ng Pangulo para bigyang merkado ang mga magsasaka at lahat ng nasa sektor na direktang ibenta ang pagkakani at produkto at maipagbili ang mga ito sa abot-kayang halaga. Habang patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya, inilungsad ang Maharlika Investment Fund para pondohan at mapabilis ang pagpapatupad ng mga malaking proyekto tulad ng 194 infrastructure projects. Pagdating naman sa pagpapanatili ng kalusugan, libreng laboratorio, konsulta at gamot, sabat din lahat ng Lab for All. Di na kailangan lumayo dahil ang serbisyo medikal na ang malapit sa inyo. Mas pinadali na rin ang pag-access sa government programs and services tulad ng social, health, education at iba pa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servicio Care. Dahil turismo ang isa sa mga growth drivers ng bansa, mas pinaiigting pa ang pagpapaganda at pagpapagaling sa ating tourism facilities and services. Isang halimbawa na ang Pasig River Urban Development Project na bubuhayin muli ang Ilog Pasig bilang isang economic, transport, at tourism hub. Bilang tourist ambassador, dekalidad na serbisyo ang handog ng pamahalaan sa ating makabagong bayani, ang Overseas Filipino Workers. Nariyan ang OFW Hospital, OFW Airport Lounge, at iba pang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay bilang pagtupad sa karangalan at responsibilidad na iniatang ng sambayanang Pilipino sa administrasyon. Hindi ito titigil sa pagtiyak na ang bawat aksyon ay husubog sa kakayahan ng mamamayan at nagdadala sa bansa tungo sa rurok ng kaunlaran. Ito na ang Bagong Pilipinas. Ang logo ng Bagong Pilipinas ay